Maray na aldaw mga tugang, happy day. Ngunyan na aldaw na ini, biyernes na naman po, petsa 21 sa bulan kan Nobyembre. Ano yun po kitang unyan sa programang Pulis Kasanggayahan in Focus. Pako po ini issue ara mismo o anong programa kang sa tuyang istasyon ng Bicol TV Sorsogon. Solamente ini po ang Pulis Kasanggayahan in Focus. And sa pirang bulan, siguro taon naman, ngunyan naman kita natawan yung pagkakataon na makapag-host digdi sa programang ini. Dahil sa po si Sir Mike nagpiprepara na kan sa yung graduation. Nag-atama na siya ng mga pira ito, 12 na baka na tutumbahon sa graduation niya. Ining 12 na baka, actually, tutumbahon mo lang ini. Pagka-graduate niya papatindugo naman. Okay? And sa iyang partner digdi, it so happened one daw na nagkaigwaning diit na kasiributan, nag-aalog pa, kaya di pa nakaabot sa satuya, o di pa nakapokus. Pero ang programa ng Kasanggayahan in Focus, daro-diretso man giraray. And mga tugang sa aldaw na ini, nagkapira sa mga satuya, mga chief of police, ahal sa Manila na munisipyo, pinadara kan lambang municipal police station para magrepresentar digdi sa tuyang programa. Mga tugang sa pirang taon poon pa ini kang time ni former provincial director kan Sorsogon na si General Banak, nagpoon pa ang programa na Pulis Kasanggayahan in Focus. Kaya sa pirang taon siguro halos sarong dekada na. Nagpapalit-palit si Sir Marquez, si Sir Ed Balasta. Ano po ang purpose kaya ng programa mga tugang? Saro lang po. Maipaabot sa Indo ang mga accomplishments, mga programa kasatuyang kapulisan, digdi po sa probinsya kan Sorsogon. And sa programang ini, naging kaagapay po ini kan mga awards na nakuha kang PNP, digdi po sa Sorsogon. Kaya dire-diretso man po giraray, maski nga ni paiba-ibang host, alagad paiba-iba man ang mga nagdidigdi, pero saro lang ang katuyan kay ni maipaabot ang sandang mga accomplishments. Okay? So dagos-dagos na kita mga tugang sa pagtao sa Indo kan mga accomplishment, future plans, mga man po na pigpaplano kan lambang munisipyo, lambang MPS para po maipaabot sa Indo. Live na live kita ngunyan mga tugang sa tuyang Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. Kaya sa gabos na naghihiling, pwede po kamo magpaabot ng mga questions kung kinakaipuan po nindo magtaon ng kalinawan na nasasakupan kan sa indong munisipyo. Okay? And diretso na po kita mga tugang sa programang ini, sa enot po na mataram sa tuya mataon ng accomplishment report and mga plans para sa munisipyo na nasasakupan nila. Dahil iba po kundi si Sir Ronnie Trestiza kan Matnog MPS, sir. So magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po, binabati ko po ang aking mga kasamang mga personnel mula po sa iba't ibang station, sa lahat ng nanonood dito sa Pulis Kasanggayahan in Focus dito po sa Bicol TV Sorsogon. Dito po sa Talisay, Sorsogon City. Sa aming hipi na pinamumunuan po ni Police Captain Wilfred Lloyd Deverdin, siya po ang aming acting chief of police. At sa ating mga kasamang mula po sa Matnog na nagtutulungan po na panatilihin organisado ang kahabaan po ng Blue Lane. Doon po sa Matnog na 24 oras po itong minaman po ng personnel na umaalalay po para maitawid ng ligtas po ang mga lahat na dumadating na pasahero at mga sasakyan na papasok po sa Matnog Port, tatawid po na makatawid po, papunta po sila ng Bisaya hanggang Mindanao. So ako po si Police Master Sergeant Ronnie Trestiza, PICAD PNC po ng Matnog. So ang aming operational accomplishment po sa Matnog ngayong November, mula noong October hanggang November, ay matagumpay po na isagawa ng Matnog Municipal Police Station kasama ang iba't ibang unit ng Sorsogon para doon sa Oplan Roleta na laban po sa illegal na sugal. Nagkaroon po ito ng
accomplishment po doon sa Barangay Purupandan, Matnog, Sorsogon noong October 2025. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilan mga accomplishment ng Matnog. Naaresto ang isang 21 taong gulang na lalaki sa Barangay Purupandan sa Matnog, Sorsogon noong alas 10:35 ng gabi, October 28, sa bisa ng warrant of arrest sa paglabag sa Mandaluyong City Ordinance number 944. So na i-serve po yon, at saka naaresto naman po ang isang 4 na po taong gulang na isang lalaki sa Barangay Kamkaman, Matnog, Sorsogon noong alas 3:45 ng hapon, October 27, sa bisa din po ng warrant of arrest sa kasong malversation of public fund. Naaresto rin ang isang 27 taong gulang na lalaki sa Diversion Road, Gadgaron. Tungkol po ito sa pagka-aresto sa kasong paglabag po sa Section 11 Republic Act 9165 or illegal na pagbibenta ng droga. At isa rin po na naaresto sa isang regional most wanted person sa Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna, alas 2 ng hapon, November 2, 2025, sa bisa po ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape. At naaresto naman ang isang suspect sa Barangay Kamachilis, Matnog, Sorsogon, alas 9 ng umaga, November 3, sa bisa rin po ng warrant of arrest sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injury with permanent deformity in damage to property. Ang Matnog Municipal Police Station po ay patuloy nagsasagawa ng checkpoint sa Barangay Pawa sa Matnog, Sorsogon. Nagpapatuloy din po ang kapulisan ng Matnog MPS para sa police visibility and police presence sa mga business establishment at sa tourism area para doon po sa mga bumibisita po na mga local and foreign tourists. At kami po ay patuloy na nagkakaroon ng advocacy laban po sa illegal na droga, na nagpapatuloy na nagbibigay ng mga awareness lecture sa mga paaralan, barangay tungkol sa epekto ng illegal na droga. At kami ay nagpapasalamat sa patuloy na suporta at pagtitiwala sa Matnog MPS sa aming layunin upang maprotektahan po ang mga kabataan at komunidad sa pagdiriwang po ng ito po na tinatawag nating DAPC, itong Drug Abuse Protection and Control, na hanggang ngayon po patuloy po tayong nag-celebrate nito, na nagkaroon po tayo ng mga lecture nung nakaraang araw doon po sa mga eskwelahan at sa barangay. Maging bahagi ng solusyon, kung may kaalaman tungkol sa illegal na droga, i-report po sa Matnog Municipal Police Station. Sama-sama po tayong makagawa ng pagbabago. Kaya naman po, bilang bahagi ng aming advocacy, tinalakay din namin ang kahalagaan ng responsible pet owner. So, binabanggit din namin itong responsible pet owner dahil sa marami pong mga motorista, yes, namamatay na hindi alam nila kung sino ang nagmamay-ari ng mga ganitong aso. So, parang lumalabas po dito na natitiway na lang ang buhay ng isang motorcycle driver na walang nakukuhang solusyon po doon sa nagmamay-ari, kung sino talaga ang nagmamay-ari ng aso doon po sa kahabaan po ng Matnog, Sorsogon. So, isa pa po ditong inano namin dito sa responsible pet owner, kinakalampag din natin yung mga barangay na magkaroon po sila ng registration na yung sa pagkakakilanlan po ng aso, dahil isa sa mga programa po ng aming local chief executive na magkaroon ng itong maging responsable yung may-ari na huhulihin yung mga aso at
ilalagay sa impounding area. Pero siguro mas napakaganda kung ang barangay mismo magbigay din sila ng aksyon na dapat may pagkakakilanlan kung sino talaga ang may-ari para mabigyan din sila ng responsibilidad kung ano ang dapat nilang gawin. Lalong-lalo doon sa mga dumi. Dahil ang Matnog po, isa sa mga tourist destination, ang gusto po ng aming local chief executive na ang kalinisan po na ma-maintain dahil yung dumi po ng aso, hinahayaan na lang po niyan na nandyan po sa kalsada. Correct. So, sana ito pong mga advocacy namin na mabigyan solusyon na makipagtulungan po ang aming mga barangay na masolusyonan po ang problema na hinihiling din po ng aming local chief executive na masolusyonan po sa bayan po ng Matnog. Yes. Tama sir, kasi nga pagdating sa kumbaga naman yan kay puwanta talaga yan na responsible pet owners. Makakamumundo lang pag an ayam na maltrato, dakulon kinaluwas ng mga tagsadiri. Pero pag an ayam na naka-aksidente, pigninigaran na. Wala na po tagsadiri. Wala na po nagmamay-ari. Kahit na nandun po sa tapat ng bahay, idinidinay niya po na hindi niya yun aso. Oo. Pero pag may kaipuhan na bayadan sa ayam, nag-aaragawan sa Yan po, lahat tama may-ari. Kaya nga sa Matnog kasi, ang mayor dyan si dating Governor Bobet Lee Rodriguez. Sarot na obheto man kayo ni, particularmente, pag sa Matnog, very famous sa larangan sa tourism. Kaya, grabe man ngayon tourism, tapos nagkalat ngayon ang mga pupo sa ayam. Kaya, yan talaga. And sinabi mo nga ni sir, number 1 digdi na dapat may kaukulan man na responsable ang kada barangay. Opo. Lain man sabi na ultimo na lamang ayam pulis pa madako. Nagiging parte lang po kita dito ang kapulisan, nagiging parte ng ganitong advokasya dahil maraming namamatay na mga motorcycle driver na walang pagkakakilanlan kung sino ang nagmamay-ari, na walang solusyon. Tapos isa pa po, itong programa man po ng ating gobernador ni Buboy Hamor po, na itong 7K kalinisan, isa rin po yan na programa na dapat malinis yung bayan ng Matnog. At yung sa isa pang yung katrangkiluhan na masolusyonan po yung namamatay na mga motorcycle driver. Yan. Tama po sinabi na ang masolusyonan ang namamatay na motorcycle driver is buhayon dahil pa po yan tawaning maray na katarungan. Kumbaga ini kung ano man ang pagka-aksidente na dapat sabi nga ni pag nag-ataman ka garo man yan aki na dahil man pwede na pag binuswang mo, bahala na ka mo dyan. Arag man po kayo Kaya salamat po from Matnog MPS, si Sir Ronnie Tristisa. Okay? Ang masunod po niya ito na mga kaibaran all the way from Santa Magdalena, Sorsogon. Dahil iba po kung hindi si Sir Roy Espela. Sir, good morning, good afternoon, good morning, and good evening. Bali sir, ginabos mo na po. Diyos marahay po na hapon sir sa kuya po ng kairibanan. Yes sir. Sa gabos po na listeners, viewers po sa Pulis Kasanggayan in Focus, didi sa istasyon po kan BTV Sorsogon. Sa ngaran po kan sa moyang hepe, si Police Captain Rodel de Diladja. Ako man po ang Chief Picad sa Santa Magdalena MPS, si Police Corporal Roy Espela. Ako man po ang maghahatod ng mga sitwasyon, pangyayari, accomplishment po sa banwaan kan Santa Magdalena. Ngunyan po, puunang ko na sa peace and order situation sa Samuya na banwa. Presently, ang town po sa Santa Magdalena is properly and orderly ang situation at manageable po. And then, pag-abot naman po sa accomplishment po sa traffic law enforcement through checkpoint in Uplansita ngunya na November 2025, ang Santa Magdalena po nakapag-issue po kay 40 na MTOP sa mga violators po. And then mapadagos po ako, duman na po kami sa operational accomplishment sa Santa Magdalena. Ka November 17, 2025, nakapag-aresto po ang Samuya na warrant PNCO kan other wanted person na may violation sa PD 1602.
And then kan November 8, 2025 through sa programa po kan Uplang Katok, igwa man po ki personahe o citizen sa Santa Magdalena na voluntary nag-surrendered po sa iyan na firearms kasi dahil pa po na re-rehistroan for the meantime for safekeeping po siya sa station para dahil po magamit sa Maraot. Ito po na na ito is saro na unit na snub nose na 9mm, and make niya is American Arms Black Widow, tapos loaded po siya sin 3 cartridges. And then pag-abot naman po sa upcoming activities sa Santa Magdalena, ngunyan po na 3rd week in November, in line man po sa sinabi ni Master, na Drug Abuse Prevention and Control Week, ang Santa Magdalena MPS po together with MADAC members, magkakaigwa po kami sin various activities po sa Samoya na Banwa. And then ngunyan man po napapaabot na November 26 sa Santa Magdalena National High School, kaibanan mi man po ang PIDEA, mag-award man po sinda kung sisay ang mga nagarana duman sa short film making contest na giniba po nila. And then sa pagpapadagos po, ang Santa Magdalena padagos ang kampanya sa anti-criminality, insurgency and illegal drugs para po ma-maintain and sustain po sa Santa Magdalena ang pagiging drug-cleared municipality. Ini po sa paagikan anti-criminality defense, Uplang Bakal, drug demand reduction activities, ini po ang BIDA, Adore, and then Project Ready. And then padagos po ang Samoya na pagbisita sa mga barangay, pakikipag-dialogue, and then pati po sa mga school, pati ang visibility, and then pag-distribute sa mga flyers. And pinakalast, Santa Magdalena padagos po ang pag-i-implementar kan local ordinance po sa Samoyang Banwaan. Yun lang po sa Samoyang. Okay. So yan po mga kaibigan, ang kaibaranda from Santa Magdalena, si Sir Roy Espela. And kaya nga nasabi niya ang talagang ano kaya sir, ang mga activities kang pulis halos gabos na parang sabi nga ninda, hindi pa lang pulis, kaparte na kang pick-up na kapwa. Pag sinabi mo kasing kapwa, tiba-tiba na sabi. Kasi pag naging kapwa kasi gabos ihahatag mo na na serbisyo, bako lang yan sa peace and order, pati sa mga eskwelahan pagtauning paglinang itong mga mga seminars and mga pag-facilitate ng mga anuman na activities na makatabang sa youth. Kasi halos kadamuan sa ngunyan garumas nga ni si mama ng si papa, di na mabuhay kunwaran kapot na cellphone pagbanggi. Kaya sarap po yung mga tugang sa talagang sarap man na programa na pigsusulong kan sa tuyong mga kapulisan ang bagay na ni. Okay? Sa mga tugang, ang pandulutang mga kaibaran digdi is from Gubat MPS, dahil iba po kundi si Master Sergeant Adrian Asardano. Sir? Salamat po naman tabi, Sir Sao. Sa mga viewers po kan Police Kasanggayanin Focus, digdi sa Bicol TV, ako po si Police Master Sergeant Asardano, ang PCAD PNCO kan Gubat MPS. So sa ngaran po kan samuyang Chief of Police kan Gubat MPS na si Police Major Marmay Partingka. Yadi po ako para magpaabot sa inyo ng operational accomplishments, activities kan Gubat MPS ang unya na bulan kan November. So diretso na po ako sa samuyang operational accomplishments. So ngunyan po na bulan kan November, nagkaiba po kami ni saro na arrest of other wanted persons. So ini po ay siya po taga barangay Paco, Gubat, Sorsogon. So ang kaso po niya is violation of PD 449, amended by PD 1602. So recommended, bail recommended pa po ini, bailable, so amounting to 10,000 pesos. Ang pangdua po, arrested suspect in alarms and scandal, grave threats and serious physical injury. So ini po sa sarong tawag sa 911, hali po sa barangay captain kan barangay Tabi, Gubat, Sorsogon. So ini po inabutang kan sa tuyang mga kaurupod na pulis duman sa barangay Tabi, saro po na suspect na hubog
na caught in the act creating alarms and scandal, grave threats and physical injury. Tapos threaten to kill pa sa complainant. So ini po dinara po sa istasyon para po sa iyang tawag naman karampatang kaso. Pangtulo po, iba po naman na surrender of former full-time CTG member kan November 16. So saro po na 32 years old na taga Barangay Union, Gubat, Sorsogon, ang saro po na nagbagong buhay na para po sa iyang pamilya. Pang-apat po, igwa pa po, bali dua po pala ini na surrender former CTG member. Ang saro po taga Union, ang saro po taga Tagaytay, Gubat, Sorsogon. Saro po na 32 years old. Parehas po 32 years old ining dua. Pero magkaibang barangay po sinda. Ang saro taga Barangay Union, ang saro taga Barangay Tagaytay. So ini po na una nag-surrender na taga Barangay Union sa po ining tabang kan RPSB Union, Sorsogon First PMFC. So yan po sinda duman naka-base sa Barangay Union ganyan. Bali tulo po ang RPSB team ngunyan sa Gubat, sa Barangay Union, Patag, asin sa Barangay Paco. So, yun po ang sa indang ngunyan na base. Sa Samuya man po na daily activities, so patagas man po ang police presence, sa to yung mga kaibahan duman, sa schools, markets, and terminals, sa vital installation, inspection, so oral daw po kita nagkakanda kayan, course visitation, bago po yan na pigpapabisita sa tuya, oral daw. Sa tuya man po, accomplishment sa RA 4136 sa pagkandakta po ng checkpoint and of-plan sita, nagkaigwa po kita nin 63 citation tickets issued to traffic violators. Sa police community relation activities man po, so ngunyan igwa po kitang ongoing anti-drug abuse lecture sa Barangay Lunacandol, Gubat, Sorsogon. So na-invite po kita para mag-conduct po ng lecture duman. So yan po duman ang sa kuya na assistant PCAD PNCO. Siya po ang nag-conduct ngunyan nin lecture. So yun lang po sa Gubat MPS. Salamat po. Yan po mga tugang, si Sir Aserdano kan MPS Gubat, and syempre yaon nga ni kita sa saro pa sa pigtutukan kay ning mga MPS niya to ining ang garo nandiyan nag obligasyon na sa tuyang mga nasasakupan ining pagtaon ng mga asistensiya sa iba-iba na paagi. Okay? So, ang masunod ta mga tugang, isusunod ko na po ang from Magallanes MPS, si Police Corporal Russell Blando. Good afternoon po sa gabos po na naghinanyog po kasi nakatutok po sa tuya niyan sa programang ini po. Sa panginginot po kang samuyang Chief of Police na si Police Major Mark Anthony Emperuelo. Ako po tabi si Police Corporal Russell Blando po ang mapaabot po sa Indo kang samuya pong mga accomplishment as in mga aktibidades po. Inuton ko po ang sa samuyang operational accomplishment po. Kang November 1 po, igwa po kami ki other wanted po na may kaso pong act of lasciviousness as in kang October 17 po. Igwa man po kisaro pong nadakop naman po na sa kaso pong RA 9262 po. As in kang November 5 po, tulo po na individual ang naaktuhan po na nagagamit po kay air compressor po sa Barangay Hinangra po. As in kang November 18 po, nagsukuman po saro pong CTG sa Samuya po. As in kang October 19 po, igo po kinag-surrender po kay 38 caliber po. As in sa Samuya pong PCR, kang October 27 po, 29 as in November 17 po, kaibanan po ang barangay official po, dagkaigwa po kay Badak meeting po sa Barangay Biga in Karisan as in Kaditaan po. As in kang November 7 po,
ano man po kami kang sa kick-off activity po kang sa OSAIC po, asin sa SAIM po. And November 17 po nagkaigwa po kami kay feeding program po sa may Children's Park po, as in November 18 po in connection po sa DOPSI, kaibanan po ang BADAC members po, nag-initiate po kami kay Zumba para po sa drug-free community po. As in padagos po kami na kukondukta po kay school visitation, as in coordination po, padagos po ang Samoy Apong Bandilyo, ang sa Tanglaw Lahi po, as in distribution of IEC po. As in, sa niyan po na November 21 po, nagkaigwa po kay lecture po regarding po sa OSAIC sa National Child Development Center. As in, sa November 27 po, sa tulong eskwelahan po sa Kaditaan Elementary School, Kaditaan National High School, as in Bartolome Lee Integrated School magkakaigwa po kay lecture regarding po sa OSAIC, si SAIM, as in sa anti-bullying po. Yun lamang po. Yan po mga tugang mga updates kang munisipyo kang Magallanes. Happy watching po dyan sa mga taga Magallanes. And pati ma'am ini na sa compressor na pututukan pa ninyo ini kang mga bagay na yan. Yes po, sir. Kaya may mga nadakop man gira rin na illegal na paggamit ng compressor. Opo. Okay. Kaya siguro kung di na ako magamit compressor, straw na lang pataas. Anyway, yan po mga tugang. Ini ang pagsasabi po na please lang, dahil po kung madagit sa yung mga kapulisan. Dahil sa sinabi nga ng bawal, pigigibo pa. Kaya siyempre, pag bawal, may kaukulan iyan na parusa pag nadakop ka mo. Di ba? Kapos na bawal, masiram. Pero pag nadakop ka mo, malanit, then mapait. Sabi nila. And masunod na mga tugang sa makakaulit talig haliman po isa sa SOR CPS, hindi po sa Sorsogon City, mga tugang. Ang sa tuyang kaibanan si Police Corporal Sara Jonela. Good afternoon po, okay, Sir Sam. Sa pamamayo po ni Police Lieutenant Colonel Christopher F. Adubiso, ako po pala si Police Corporal Sara Jonela, Assistant PCAD PNCO. Para po sa operational accomplishment po ng Sorsogon City Police Station, may dalawa po kaming with warrant of arrest nung nakaraang November 12 po sa kasong qualified trespass to dwelling, and nung November 15 po attempted murder. At meron din po kami isang service of warrant nung November 18 sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injury and damage to property. Meron din po kaming 7 warrantless arrest noong 2 po sa gambling, isa po ng November 16 illegal gambling cockfighting. 2 pong personahe ang nahuli po namin. And then po nung November 16 po ulit, illegal gambling cockfighting po ulit na nagresulta po sa pagkahuli ng 4 na personahe. Meron din po kami isang bypass operation noong nakaraang November 14. Sa PCAD accomplishment po namin, sir, meron po kaming kinandak na 3 days nung nakaraan po. 3 days na nagpakandak po kami ng Zumba, and then pakain po sa mga nagdalo po. Opo. In partnership po sa Sorsogon PPO personnels po, Ninda. And then po, ngayon po, nag-attender po ang aking PCAD PNCO na si Ma'am Burley sa Pamurayan po para po sa school-based seminar on drug abuse prevention. And then po, patuloy pa rin po ang pagkandak po namin ng BPATS. Sa kasalukuyan po, meron po kami ngayong BPATS sa Bacon po. And then po,
Patuloy pa rin po ang dictated checkpoint namin. Every 2 days po, every 1 day po, ngayon pong araw is 2 pong dictated. And ngayon pong November, nagresulta po ng sa pagkakaano po ng citation is 223 po na citation ang na-issue po namin. Wow. Yun lang po. Thank you po. Talagang dakulao ng City of Sorsogon, 200 plus na citation ang naitao. And sa parte naman po, kung sinabi ni ma'am na illegal cockfighting, gambling yan, panawagan ta sa tuyang kinaukulan, dagdagan ta na lang ang bulangan para maalian mga illegal fighting. Kasi ang katol sa tao di mapugulan. Sabi nga ni, kating-kati na, sa ginlahon na lang ang bulangan ngunyan. Kaya dapat kaganta sa East, sa Bacol District, para dahil na po, magparada, aram nindo nga ni, kaya kumbaga sabit na nga ni, ang bawal, masarap. Pero pag nahuli ka, masaklap. Diba? Katapat ng masarap, ang masaklap. Kaya, sa panawagan ta open na nindoan diyan sa bibinggahan pati duman sa may sugod ang mga bulangan para mahalin na po ini. Aram po nindo mga tugang pag-iisip ta insan mga kapulisan bagangayan makontrabida sa buhay namon. Pero nangyayari nga yan kasi kulang ang dumanan ninda. So piyansa na lang tayo pag may time at huwag nang uulitin. Okay? Yes. Magbisita na lang kamo, balakat-lakatan ng paginlahon, dakulaon man ito, Okay, so masunod po mga tugang na makaibanan ta. From po ng pinakaharani na na kaibanan ta digdi. Pinakaharayo ka na Sorsogon City. Yan ang pinakaharani from Bulan MPS. si Police Master Sergeant Ronald Coro, sir. Okay, good afternoon, sir. Good afternoon. Sa mga kasama namin dito sa Police Kasanggayahan, kay sir, at kay ma'am, at lalo-lalo po sa muyang opisyal na si Police Lieutenant Colonel Alex C. Daniel. Magandang hapon po sa inyo, sir. At sa aking Acting Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Roel M. Morato Pedro. Yes. So, magandang hapon po, sir. Nandito po siya sa Sorsogon City para mag-attend ng mga conferences at mga meetings sa aming provincial director. So, ang accomplishment ng Bulan MPS, ito yung binigay sa akin ng operation. This report present the crime situation updates and administrative and operational accomplishment of Bulan MPS covering the period from October to November 2025. The Bulan Municipal Police Station has a total strength of 74 personnel composed of 3 PCOs, 66 PNCOs, and 5 NUP, headed by Police Lieutenant Colonel Roel Morato Pedro as our Acting Chief of Police. For Bulan MPS operational accomplishment on campaign against anti-illegal drugs, for the period covered, Bulan MPS conducted 1 positive operation which resulted in the arrest of 1 drug personalities. Likewise, confiscation of 1 heat self-transparent plastic sachet suspected marijuana. The case was already filed in court. On campaign against wanted person, Bulan MPS conducted 3 operations which resulted to the arrest of 3 other wanted persons. On the implementation of Republic Act 4136 or Municipal Ordinance, a total of 256 citation ticket and 53 temporary operators permit issued by the LTO to traffic violators. So, and naka-accomplishment din dun sa mga rape cases, may nahuli din. Hindi ko lang nadala dito yung report. And kahapon mayroong shooting incident and yung mga perpetrator nahuli na din at in-inquest kanina po. Mm-hmm. So sa PCR activities, pagdating sa disaster, ang Bulan Municipal Police Station in coordination with the MDRMO
patuloy po na naghahanda, lalo pa ngayon amihan sa mga Yan. nakaraang bagyo. Tama. Medyo hindi tayo sinapol nung kunti lang. Pero sinapol pa rin kahit kunti. Kasi napakalakas ng hangin. Malakas din yung hangin na tumama sa atin. Nagparamdam sa atin. Pero ngayon, sana, wag naman sana. Kasi pag amihan, ang bulan, laging tinatamaan ng malalakas na bagyo. Kasi nung nakaraang Christine, hindi nakala ng bulan na tataas yung tubig. Alam mo sir, nung Christine, halos madisgrasya kami sa kararesponde. Nung time na yon, dineploy kami, nag-meeting kami para maghanda, pero hindi pa natapos ang meeting namin, may humingi na ng tulong. Alam mo ba sir na marami kaming na isagip na rescue na family na kasi hindi sila nakapaghanda ng time na yon kasi hindi nila expected na tatama yung mataas na tubig dun sa aming lugar. Kaya kahit kami yung pamilya namin halos tinamaan din. Nag-rescue kami, ang iniisip ko yung family namin andun din, nalulunod dun sa baha din. Malalim din yung tubig na pinipistuhin ng aming mga pamilya. Kaya sabi ko dapat pag may bagyo, may mga kalamidad, dapat ang bawat isa sa atin may mga nakaready ng gubag. Tama. Dapat bawat individual may gubag na. Kasi ito yung experience ko, sir. Nung nag-responde kami, nakulong kami doon sa isang area, sa Barangay San Isidro. Umalis kami dito alas 9 ng umaga, natrap kami hanggang gabi doon sa may Barangay San Isidro. Walang dumating na supply. Nagre-rescue pa rin kami kahit gabi na. Ang problema, hindi kami kumain ng agahan. Tanghalian. Hindi kumain ng tanghalian. Hanggang gabi. Buti na lang mayroong isang good citizens doon na pinahigop kami ng mainit na sabaw ng Lucky Me. So sabi na, pinagtsagaan na lang namin yun. Sa pag-responde din namin, muntik na akong madisgrasya kasi exhausted na, gutom na. Pagkuhan ko doon, inagos ako ng baha. Ang lakas ng sulog ng tubig doon. So, sabi ko, dapat doon sa kuhan natin pag-responde, dapat pati yung physical natin nakaready rin, pati yung mga dadalhin natin na gamit, nakahanda rin tayo. Yes, hindi sir, yung tama. pupunta tayo sa laban, nalimutan na yung mga gagamitin natin. So hindi namin anticipate yung pupuntahan namin na lugar. So nakulong kami. Buti na lang may malaking truck doon na nakistambay. Yun ang sinakyan namin doon. Pabalik kasi yung tubig lampas na sa mga daanan. Tama. So yung maliit na truck, mga ambulance, hindi na po makakuan doon. Makadaan kasi malakas yung agos ng tubig. Pwedeng ano rin. So pagdating naman sa drugs or accomplishment sa mga keywords natin, patuloy pa rin po yung mga ginagawa nating pag-conduct ng mga BADAC activities, pagka-conduct ng mga BPAS training, and symposium, pagbibisita sa mga school visitation, and distribution ng mga flyers para po ma-aware ang tao about sa danger ng illegal na droga. And ngayong December naman, naghahanda naman tayo, pinapalahanan natin yung mga kababayan natin sa Sorsogon, dito sa Bulan, or lahat na nakikinig dito na maging aware kayo doon sa mga bugos or budol-budol o sa mga taong nag-i-scam sa inyo through online, through Facebook, and other forms of social media. And doon sa mga nag-aalok sa inyo dyan sa daanan na mas malaki ang kikitain nyo, maging aware po tayo dyan. Kasi pag sinakyan natin yan, baka tayo ang mabudol. Tayo ang mabawian. So, maging aware po tayo kasi darating naman in December, marami naman yung papasok na mga tarantado na mapagsamantala sa kapwa nila. So, yun lamang po. So, basahin ko ulit ito. Basahin ko ulit ito. To better serve the public, Bulan MPS committed to sustain the best practice of Bulan MPS in addressing all types of criminality to totally eradicate or lessen the number of crimes that may happen in our AOR.
We will sustain heightened police presence in patrol visibility while simultaneously launching an extensive anti-criminality campaign, particularly focusing on combating rape, while intensified coordination with the prosecutions in court for prompt issuance of dedicated tracker, issuance of warrant of arrest of at-large suspect, and shall establish dedicated tracker teams tasked with locating at-large suspect to further bolster the efficacy of crime-solving effort on 8 focus crimes. We would like also to extend our heartfelt gratitude to LGU Bulan, headed by Honorable Romeo A. Gordula, for the continuous support extended to our station. Lalong-lalo pa, mayroon tayong mga FR, may mga surrender tayo na kanina lang nabiyayaan ng financial assistance. Inaward kanina dyan sa provincial office, kasama ng aming regional director, at nagpapasalamat tayo at tapos po sila nag-support ang aming LGU. So, rest assured our dedicated services and commitment for the common good of everybody to serve our Bulan Ninyo. Thank you so much. Okay, thank you very much, sir. Yan po si Sir Master Sergeant Ronald Coro from Bulan MPS. Sabi niya nga po kanina, no, talagang kanina kaya natatano sa mga pinadarakang MPS sa Manilay na munisipyo, never po sinda taram manungod sa sa pag-rescue baga puro lang ito accomplishment. Pero po mga tugang kung mahiling ta saron na dakulaan na accomplishmento na pigigibo nida, arog kaya na pag may kalamidad warang ibang pirmi nakapokus sa pagsagip nin mga nangaipo is ang kapulisan. Pero never po yan na daw ko sa inda na iyan pinagmalaki paninda. Kumbaga nasa sa indo na iyan na mga bagay na yan. Dahil naman po ninda kung isipon, ini po ang dakulaon na orgulyo na may tatao sa mga kapulisan ang pagtao sa inda nin thank you, pagpasalamat na arog kayan. Si Sir Ngani kanina, akaw na niya itong sabi niya, nakulong sinda sa San Isidro. Siguro dahil niya huna-huna na date lang ito na i-rescue ninda hanggang sa inabot sindang Banggiduman. And ngunyang kamo magtuod mga tugang na ang mga pulis bako lang nagpapakulong. Sinda man ang nakukulong. Kung nga sinda sa San Isidro eh. Kaya salamat nun po sa mga kapulisan niya to sa padagos na pagtaunin asistensya sa indang mga constituentes. Okay? Para po sa pinakahuring magtatao sa tuyan ng accomplishment report, dahil iba po ang sa tuyang representante halit sa 2nd PMFC Sorsogon na si Police Corporal Mary Grace Belen. Ayan, maray na hapon po sa gabos na naghihiling as in nagdadangog po sa atong programang Pulis Kasanggayahan in Focus. So, maray na hapon po maray na hapon, Sir Sao, sa gabos po nakaupod ko po digde. Sa ngalan po ng aming Force Commander, Police Lieutenant Colonel Barry Gib T. Zorilla, ako po si Police Corporal Mary Grace Belen, ang Assistant PICAD PNCO ng Sorsogon 2nd Provincial Mobile Force Company, na maghahatod sa indo ng aming accomplishment. So, inutunto na po, Sir Sao, digdi sa operational accomplishment. So, nung November 3 po, igwa kitang City Due Surrendery nahali sa Matnog. Kaupod po naton dyan sa accomplishment na yan ang 22nd IV, ang Matnog MPS at iba pang ahensya. So ito ay dahil sa continue na program ng Information Development Operation, Public Information and Community Affairs and Development. So patuloy din po ang ating checkpoint, kaupod ang Bulan MPS. And then sa preventive patrol, sa administrative accomplishment naman po, may igwa po kitang duwang personahe na nakilala sa paglulunsad ng Mag-TPD Awards ng Bayan ng Bulan. So, ining Mag-TPD, ini ang Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development Award. So, magayunon po ining programa sa LGU Bulan and mga advisory councils dahil nare-recognize ang dedication and hard work ng ating mga kapulisan. Diri lang sa mga kapulisan, kaupod na rin ang ating mga government employees and mga barangay tanods and barangay officials. Ano po?
So, ginawaran din ng medalya ng papuri ang among First Commander, Police Lieutenant Colonel Barry Gib Tizorilla, sa Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor G. Babagay Jr., ang aming Regional Director. Dahil sinda po, nanginot na mga pulis na pinadara po dito sa NCRPO para po maghatod sa security o mga CDM contingents para po mas safe and secure ang ato mga kababayan din na nagpapahayag sa kanilang mga saloobin. So, yun. Sa naman po, sa PICAT accomplishment naman po, nagkaugwa po kami sa Upland Best or Bisita Eskwela sa Bulan North Elementary School. So, tinlalakay dito ang online sexual abuse and exploitation of children and anti-bullying. So, nagkaugwa din po kami ng outreach program dito. Naghatag po sa mga hygiene kit. Inline po ito sa National Children's Month Celebration with the team OSAEC, SISAEM, Wakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Bata, Ipaglaban. So, hinatagan ta po ng mga hygiene kit ang mga estudyante. So, particular sa mga grade 6 students. So, nagkaugwa din po kita ng lecture sa mga intern regarding po sa RA 9262 or Violence Against Women and Their Children. So, patuloy din po ang lecture and tutorial po sa among mga scholar. So, bali po, igwa po kaming anom na scholar. So, tulong elementary, tapos tulong daycare. Tapos po, sa RPSB accomplishment naman po sa Barangay Patag, nag-participate po sinda sa blood donation sa November 17 po ada ito. Tapos nagkaugwa sinda sa donation sa barangay tanod uniform. So magayunon po ining programa na mas magayon po baga magtrabaho na nare-recognize ang atong mga barangay tanod. Tama. So nag-conduct din po ng eye vision screening. So tig-a-assess po sa mga barangay revitalized police sa barangay personnel ang mga bata na may mga poor eyesight. So, ini po ay programa kapartner po digdi ang Tabaco Lions Club sa pangunguna po ni Ma'am Teresita. So, bali makada po sa 29 sa Barangay Patag and Barangay Nato, kang Gubat, Sorsogon, ining Tabaco Lions Club para maghatag po sa inining mga antepara sa mga kabataan na malabo na ang mga mata. So, nag-participate din po sinda sa mga sports caravan na inorganisa sa SK dito sa Barangay Patag. So, kang naman po, kang November 12, nagkada po kami sarsaw sa Department of Agriculture. So, para kuhaon ang 5 tupa na tig-request pa kang sa atong RPSB Team Barangay Mapaso. So, ini pong 5 tupa na ini, tighatag po sa women's ng Barangay Mapaso and women's ng Barangay Patag. So, di anison po ining programa kay nahatagan ta ng dagdag livelihood po ang mga kababaihan. So, nagkaugwa din po sa livelihood training on sardines making po ang ato mga RPSB team sa Barangay Patag. So, kaupod po digdi ang test na bulusan, Irusin MPS and mga intern po sa Veritas College. So, natukduan sinda paano gibosan sardinas. So, nagkaugwa din po ng distribution of food packs kay itong mga evacuees sa Typhoon Uwan. So, igwa pa din ng construction of comfort room kay saro sa mga nagluwas na kaipuhan sa pamilya dito sa Barangay Patag, Irusin ay kakulangan dito sa mga palikuran. So, naggibo sa saro ka CR ang ato mga RPSB team. So, igwa din na capacity building seminar na
on leadership and tilapia farming. So saro na naman ining magiging livelihood na programa sa Barangay Patag. So kahapon pa lang po ini kaupod ninda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, DSWD. Ayan. So digdi naman po sa Barangay San Isidro, the Irusin, Sorsogon, nagkaugwasan harvesting and distribution of fresh vegetables from gulayan ng sa barangay. So, hinarvest ninda ito, and then yung mga na-harvest po, Sir Sau, is bahagi sa mga taga-barangay San Isidro. So, nag-augwa ng feeding program sa mga residente sa San Isidro. Nagkaugwa din po sa construction and installation of solar street lights. So, para mapaliwanagan ang ato barangay. Yes. So, ito. Nagkaugwa din sa road clearing operations dahil nga dito sa mga nagkatarangdag na mga sanga ng bagyong Uwan sadto. Nagkaugwa din ng repair and installation of community water tank hose. Tapos dahil nga dito sa makusugon po baga Sir Sau ang bagyong Uwan, may naraot dito na kabubungan, and then ayos po sa ato RPSB team San Isidro. Wow. So nagkaugwa din ng relief good operations and distribution po dito. Nag-release din po ng mga PSA certificates. So magayunon po na programa ining Revitalize Police sa barangay kay hirinara ni po ang mga agency na kaipuhan sa ato na mga kabarangay. And then dito naman po sa barangay na to, nagkaugwa din po sa distribution of PhilHealth ID and MDR. Tapos, katulad nga din po, parehas nga ni sa barangay San Patag, may din may programa din, kaupod ang Tabaco Lions Club. So, nagkaugwa din sa eye screening and assessment din po. So, igwa kaming tigibo sa unit Sorsogon 2nd PMFC na pinaayos mi po ang harong kang kaupod namin si Kuya Ruben. Ini po si Kuya Ruben, awato na po namo nakaupod ini sa And ang balay talaga po niya, sabi may i-reconstruct me lang kasi raot na nga ni. Pero nang pagkatumi, parang talaga, back to zero kami. So, pinaayos namon itong bahay nila and nagpapasalamat din sila. So, sabi ko nga, ang tunay na paglilingkod, ang kapulisan, hindi lamang tagapangalaga ng kapayapaan, kundi katuwang sa paghilom at pagbuo ng mga pangarap ng bawat mamamayan. Mula sa Sorsogon 2nd Provincial Mobile Force Company, isang paalala sa bawat tahanan, sa bawat pamilya at sa bawat Sorsoganon, kami ay laging handang tumulong, maglingkod at maging sandigan ng komunidad. Maraming salamat po. Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Police Corporal Mary Grace Belen. Pero mo yan, ang pagtulong, walang pinapalit walang hinihintay na kapalit. And duman sa mga sinabi ba kaya ni Ma'am, talagang nakatabaan ng puso ini na kumbaga sabi ko kanina, daog kang doktor, daog kang pulis, daog kang abogado ang maging kapwa. Pag nakabarkada ka ng kapwa, ang dating mo kayan, tiba-tiba. Kaya ini na kapwa, grabe ang nagigiba kayo ni Birain mo. Ang in-expect ninda, ma-rehab lang kayo itong kang harong. Pagkakita ninda na irog sa tang korte na pan i-rehab mo. Kaya buwan talaga baguhan na ini. Okay? So, ini man po mga tugang na mga kapulisan niya to, please lang, sa halos para na kita mawadangog na may mga encounter na nangyayari, pero kanina nagtaon ng accomplishment about sa mga nag-surrender. Kumbaga mapagalon magpara-star sa budod. Kaya saro po sa nagmamakulog sa Indo, kaibaan pa sa likod na nag-imbitar na bumaba na kamo, magsama-sama tayo, mag-Jollibee, mag-SM para masaya. And duman man po mga tugang sa sabi ni Ma'am kanina na igwaning may mga programa para sa BAUSI, sana magkaigwa man ning programa para sa BAMSI. May kasi ang BAUSI, Violence Against Women and Children.
dapat magkagawaning violence against men and children. Kaya mamsing kita kaya mandaan mga lalaki perminal lang sa sanggalang. Okay? So mga tugang yan po ang sa tuyang programa sa ngunyan na aldaw na ini, no? Sarang matunon from Matnog MPS, Gubat MPS, Bulan MPS, Sorsogon City CPS, Magallanes MPS, Santa Magdalena MPS, and 2nd PMFC digdi sa Sorsogon. Mga tugang ang sa inyong likod, si Rosario Amistoso. Mabalik man po girari kita kung kinakaipuan para sa pag-host digdi sa Pulis Kasanggayan in Focus. Sa ngaran po kang sa indang bilog na pamunuan kang kapulisan digdi sa Sorsogon Province, ang sa inyong likod, nagpapasalamat po kay Ban ang bilog na isap kan Picol TV Sorsogon. Maray na aldaw po.